Ito ang unang beses na nakapasok ako sa kwarto na iyon. Malawak pa sa kwarto ni Sir Morgan, habang magkahalong puti at krema naman ang kulay ng maaliwalas na kwarto. Pinapatag ko na noon ang bagong sapin ng kama na ipinalit ko. It still hurt? Kamuntikan pa akong masubsob dahil sa gulat. Nilingon ko kung sino iyon at si Sir Russell. Pumasok siya tsaka naupo sa unahan ng kama at pinanood kung ano ang ginagawa ko. Magkakrus ang braso niya habang nakahalukip-kip matapos ay dumukot sa bulsa at hinagi sa harap ko ang isang krema. Apply it until the reddish is gone, aniya. Hindi ko po kayo maintindihan, saad ko. Pilit kong inilalayo ang aking mga mata sa kanya. Tumaas ang kilay niya sa sinabi ko. Hindi po kasi ako marunong umintindi ng Ingles, paliwanag ko. Stupid. Aniya pa, tsaka umirap. Ilagay mo yung cream sa pamumula ng braso mo. Masungit na aniya. Tumango ako at hindi sumagot. Pinunasan ko ang ilang gamit doon kahit wala namang alikabok. Mukhang paborito ka ng matandang yon. Ikaw ang palaging maglinis sa kwarto ko. Uutusan kita hanggat gusto ko, hanggang sa hindi ka na niya mapakinabangan. Hindi ko alam kung tumatawa siya o ano. Bakit niya naman kaya gagawin yon? Tanong ko sa sarili ko. Teka, nagkita na ba tayo dati? Natigilan ako sa tanong niya. Anong sasabihin ko? Okay, just never mind. Aniya, tsaka naglakad palabas. Hapon na nang matapos ako sa paglilinis sa kwarto ni Sir Russell. Tumungo ako sa kwarto ni Mr. Morgan na kasalukuyang natutulog na. Inayos ko ang kumot niya, tsaka ako dumiretso sa kwarto namin ni Amelia. Gosh, Bal! Sobrang gwapo niya! Tiling ani Amelia, habang nakadungaw sa maliit na bintana ng kwarto namin. Ha? Hindi ko mahulaan kung ano ang sinasabi niya, kaya naman dumungaw din ako doon. Nanlaki ang mata ko habang nakikita ang napakaputing balat ni Sir Russell. Nakahubad siya at nakababad sa swimming pool. Nakatanaw ang kanyang mga mata sa kalangitan habang nakatukod ang siko niya sa railings ng pool, dahilan para huminto ang mata ko sa 8 tipak sa tiyan niya. Hala! Mabilis kong iniwas ang aking mata. Naalala ko na naman kasi yung nangyari sa bar. Ano ka ba, Amelia? Itigil mo nga ang paninilip mo kay Sir. Nasabi ko, tsaka ako bumalik sa kama. Grabe ang hot niya, Bal. Napailing na lamang ako. Ngunit ang totoo, kahit ako ay nakaramdam ng pagkauhaw dahil sa napakagandang pangangatawan ni Sir Russell. Paano na lamang kaya kung malaman nila na may nangyari na sa amin ng taong iyon? Baka isumpa na ako ng mga kasama ko dito kasama si Amelia. Naglakad ako papunta sa kusina para uminom ng tubig. Nagsalin ako sa baso, tsaka iyon nilagok. Nauhaw ka sa pagtitig mo sa akin? Nabato ako sa kinatatayuan ko, tsaka dahan-dahang lumingon. Patay na ang lahat ng ilaw sa kusina, ngunit malinaw kong nakikita ang kagupuhan ni Sir Russell na ngayon ay topless at tanging tuwalyang puti lamang ang nakapulupot sa kanyang bewang. Lumunok ako, tsaka ako ibinaba ang baso na pinag-inuman ko. Meron pa yung kalahating laman. Humakbang siya palapit sa akin, kaya't umatras ako. Ano bang binabalak niya? Saad ko sa isip ko. Habang palapit siya ng palapit ay lalo kong naaamoy ang natural na bangong taglay niya. Halos maitikom ko na nga ang parehong kamay ko nang nasa isang dangkal na lang ang agwat namin, ay kinuha niya ang baso na pinag-inuman ko, tsaka niya ininom ang laman noon. Papasok ko sa office bukas. Ipagluto mo ko ng almusal, pati ng matandang inaalagaan mo. Masungit na aniya, tsaka umalis sa harapan ko. Alam niya na kaya na ako yung babae sa bar? Naapabuntong hininga na lamang ako. Sa nilaki-laki ng mundo,
Bakit siya pa ang anak ni Mr. Morgan? Tila nahihirapan ako. O baka ako lang talaga ang may problema. Kinaumagahan ay halos 4:00 na ako nang magising. Kahit wala akong sapat na tulog, ay nagluto pa rin ako ng pagkain para kay Sir Russell at Mr. Morgan tulad ng utos niya. Nagpapa-impress ka ba kay Sir Russell? Mataray na tanong sa akin ni Carla, ang kasamahan ni Ana. Talagang maaga kang gumising ah. Alam mo naman na ako ang nakatoka ngayon sa kusina para magluto, ani Ana. It's my decision. Is there something wrong about that? Umugong ang napakasarap na boses ni Sir Russell mula sa hagdan, palapit sa mahabang mesa. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya, ngunit hindi ko maiwasang ngumiti. Ang dating kasi ay para bang pinagtatanggol ako nito. Wala po, ani Ana, tsaka akmang tatalikod. Gigisingin ko lang po si Mr. Morgan, saad ko. No, ani niya. Hey you, tawag niya kay Ana. Pick the old man and bring him her, faster. Dire-diretsong anito, tsaka bumaling sa akin. What are you waiting for? Pinandilatan niya ako ng mata. Nagbuka pa siya ng hangin sa kawalan. Siguro'y napagtanto niya na hindi ko siya maintindihan. Ano pang hinihintay mo? Paghainan mo ko. Masungit na aniya na naman. Taranta akong tumango, tsaka dahang-dahang naglagay ng pagkain sa plato niya. Matapos ko siyang hainan ay umatras ako. Maupo ka dito. Saad niya na hindi ako nililingon. Ipagpaumanhin niyo po sana, ngunit mahigpit na ipinagbabawal ni Miss Martha ang pag-upo sa mesa kung saan kayo kumakain, sir. Sagot ko. I'm the fucking son of your boss, right? Nagbuntong hininga siya. Tila pinakakalma ang sarili. Anak ako ng amo mo kahit sundin mo ang gusto ko. Mahihimigan pa din ang galit sa tono niya. Kagat-labi ako naglakad palapit. Nangangapa pa nga ako nang higitin niya ang pulsuhan ko para mapabilis ang pag-upo ko sa tabi niya. At sinong magaling ang nagsabi na maupo ka riyan? Bakas ang matinding galit sa boses ni Miss Martha, habang katuwang si Ana na nakaalalay kay Mr. Morgan. Nang maisalin nila si Mr. Morgan sa upuan mula sa wheelchair, ay humakbang ito palapit sa akin at akmang dadakmain ako. Ngunit nagulat siya nang hulihin ni Sir Russell ang kamay niya. Ni hindi man lang iyon nakalapit sa akin. Sir, ano pong ginagawa niyo? Saad ni Miss Martha. Lagot talaga ako nito mamaya, nasabi ko sa isip ko. Who are you to speak me like that? Kunot-no ito ng maglingon. Or do I have to say my full name to know what am I doing? Talagang English ito kung manalita. At isa may wala akong naiintindihan. Get the fuck off your face, old witch. Anito pa, tsaka itinapon ang kamay ni Miss Martha. Walang natira sa mesa kundi ako, si Sir Russell na katabi ko, at si Mr. Morgan na naroon sa sentro ng mesa. Tumikhim ang matanda habang nakatanaw sa akin. Come on, eat. Iniabang niya sa akin ang kutsara na may lamang soup na ako mismo ang nagluto. Ngumanga ako at sumimsim doon. Bahagyang ngumisi si Mr. Morgan. So this is your plan? Did you think am I jealous from getting Valkyrie's all attention? Ni Mr. Morgan, tsaka nagsimulang kumain. I told you, she's just a part of our employee. A special employee? Walang ganang dugtong niya sa ama. Nagbuntong hininga na lamang si Mr. Morgan. Start from now, she'll be my personal maid as long as I will stay here. Ani Russell. Anak, si Valkyrie ang nag-aalaga sa akin, kaya't hindi mo siya maaaring kuhanin. Ani Mr. Morgan. Teka, saan ako dadalhin? Hindi pwede. Bakit ba kasi English ang usapan nila? Wala akong naiintindihan. She's just an innocent girl to make her life suffer para gumanti sa akin. Anang daddy ni Sir Russell. Eat a lot. Hindi kita pinupurian para mga pa. Kumain ka. Tila pinangangaralan ako nito. Nahihiyaman ay sinunod ko ang sinabi niya.
Nagulat pa nga ako nang kuhanin niya ang panyong nakasapin sa hita niya para ipuna sa gilid ng labi ko. Bahagya tuloy akong napayuko dahil sa hiya. Kailangan pa yata lahat ay ituro sa'yo. Even the proper eating. Hindi talaga nawala ang pagkakakunot sa noon niya. Hoy, ano yun? Bakit nakaupo ka dun? Napakaswerte mo. Si Amelia. Heto na naman at nangungulit. Hindi ko alam, parang maaga akong aalis dito, Amelia. Palagi akong naiipit sa mag-ama. Akala ni Sir Razel ay babae ako ni Mr. Morgan. Bakit, hindi ba? Palagi nilang talagang sumusulpot itong si Ana. Tama yan, lumayas ka dito dahil magiging dahilan ka lang ng lalong pag-aaway ng mag-ama. Sa ganitong sitwasyon ay mahirap talagang magpaliwanag, kaya't nanahimik na lamang ako. Kayo, puro kayo tsismisan. Si Miss Martha yun. Masama itong nakatanaw sa akin. Akala mo dahil sa nangyari kanina ay makakaligtas ka na? Pwes, tumungo ka sa bila at pumitas ka ng isang basket na strawberry doon. Wala nang laman ng ref. Sigaw na anito. Ngunit hindi ko pa po kabisado ang lugar na yon. Pangangatwiran ko. Kaya nga, pero wala akong pakialam. Tumungo ka doon dahil hindi makakapunta si Carla sa patong-patong na trabaho niya. Ani Miss Martha, tsaka ako inirapan. Wala akong ibang nagawa kung hindi ang magpalit ng damit. Isang pantalon at long sleeve na may kanipisan ang isinuot ko kapares ang flat na sandals. Magkahalong takot at kaba ang naramdaman ko dahil ito ang unang beses na tutungo ako doon at wala akong kahit isang kakilala. Baltimore's point of view. Sir, nagbook po ng flight si Miss Margaret to here and she'll be arrived tomorrow morning. Ani Nathan, ang aking sekretary. Nagpatuloy ako sa pagbabasa ng record. Wala akong pakialam kahit pa pumunta siya dito. Total ay pera ko lang naman ang habol ng ama niya, kaya pinilit siya sa akin. What time is it? Kahit may sarili akong wristwatch, ay ayokong lingunin iyon. It's 5:36, sir. Good, I'm going home around 6. Pack my things and put in the car. Utos ko. Hinubad ko ang gray na Amerikanang suot ko at tanging long sleeve na lamang ang naiwan. Binuksan ko ang botones sa pulsuhan noon, tsaka inilihis hanggang sa braso. Bamboo, come on! Tawag ko sa alaga kong panda na abala sa paglalaro ng bola. Sumunod naman siya. Yumuko pa nga si Nathan nang businahan ko siya bago ako umalis.